whom it may concern, praying na ma-sort out na ang lahat ng ito. Kawawa naman yung asawa ko. Pero ibig sabihin ba nito ay hindi na siya accountable? Akala ko ba wais na misis tong si Neri? Lalo na sa pag-manage ng pera at mga businesses. So, all about greed na naman to. Nyeta, naubusan na ako ng Bible verse about greed Mga kapatid, may bagong skandal. May bagong skandal si Chito Miranda ng parokya ni Edgar at ang kanyang asawa na si Neri Naig. Pero hindi to skandal Ibang skandal to. Di umano'y gaya nung ibang artista na naman ay na-involve itong asawa ni Chito Miranda na si Neri Naig sa isang investment scam. Gaya nila Luis Manzano, Ricardo Cepeda, at ngayon si Ken Chan. At isali na natin yung influencer na si EXL na nagtatago ngayon dito sa Japan. Konnichiwa! Naghihirap na bang mga celebrities dyan sa Pinas? Kasi parang sobrang desperado na nilang kumita ng pera. Kasi kung hindi sila tumatanggap ng sugal promotion, kung napasok na nila itong pag-endorse ng allegedly investment scam. Stop! Kaya tara't pagkwentuhan natin kung ano ba ang nangyari dito sa wais daw na misis ni Chito Miranda na si Neri Naig at ano ba raw ang expose ng isa rin daw na scammer na si Sian Gaza tungkol dito. Tara't samahan niyo ako mga kapatid sa panibagong video nating ito. Pero bago ang lahat, mag-subscribe sana kayo. Libre lang ang mag-subscribe at hindi ko kayo i-scam. At syempre, masarap ang libre. Ako nga pala si One at ito ang Mahirap Pasayahin Show. For the context, ay basahin na lang natin ang makabagbag damdamin na post ni Chito Miranda tungkol dito. With the title, Kawawa naman yung asawa ko. To whom it may concern, praying na ma-sort out na ang lahat ng ito. Kawawa naman yung asawa ko. Never nanloko si Neri. At never siyang nanlamang sa kapwa. Never siyang kumuha o nanghingi ng pera kahit kanino man. Alam ng lahat yan. Tulong siya ng tulong hanggat kaya niya. Minsan kahit di na nakapabuti sa kanya. Kadalasan nga, naaabuso na siya pero hinahayaan niya na lang basta wala siyang ginagawang masama. Pinapasa Diyos niya na lang. Tulad ngayon, endorser lang siya. Tapos ginamit yung face niya to get investors. Kinasuhan siya ng mga nabiktima. Tapos last week, bigla na lang siyang inaresto for the same case. Kahit hindi pa siya binibigyan ng notice na may bagong criminal complaint pala laban sa kanya. Hindi niya na-defend yung sarili niya. Wala siyang na-receive na letter from the prosecutor. Walang sabina, walang kahit anong notice. Yung mga dati, na-receive namin niya at nag-comply siya. Alam naman ng lahat na madali kami mahanap sa Alfonso. Anyway, dinampot na lang siya bigla. Na-dismiss na yung mga similar na kaso sa ibang lugar and we're praying na sana ma-dismiss na din ito. Wala siyang kinuhang pera sa ibang tao. Lahat ng pera nila na kay Chanda, ang may-ari ng Dermacare. Sobrang bait po ni Neri. As in, sobra. Ito yung babaeng kinulong nyo without bail. Habang nakalaya pa yung mga tunay na may kasalanan. Ayun mga kapatid, napakabait daw ni Neri. Parang sa pagkakadescribe na pa nito ni Chito ay parang walang kabahid-bahid itong asawa niya na si Neri. At dahil doon, ito ang paliwanag nila
Dahil daw sobrang bait ni Neri ay hindi raw siya mang-i-scam. Wow. Ginawa lang daw siyang endorser nitong Dermacare at ang nagngangalang Chanda na nagtatago na raw sa ngayon. Dati ang build-up nila kay Neri na brand ni Neri ay wais na misis. Ngayon sobrang bait na at pagbigay na misis at kawawang asawa ni Chito Miranda na vocalist ng parokya ni Edgar. Kulang na lang gawan niya ng kanta. Pero sige, since kwento nila to at wala pa naman talagang desisyon ng korte. Kaya for now, let's treat Neri as innocent until proven guilty, of course. So let's say sobrang bait talaga nito ni Neri at walang kabahid-bahid at hindi siya mang-i-scam. Pero ibig sabihin ba nito ay hindi na siya accountable since tinanggap niya tong endorsement deal na ito? Parang ano lang same lang ng mga sugal promotion. Itataya mo dito yung pangalan mo. Ba? So you mean to say, with name as big as Neri and Chito Miranda, hindi sila nagpa-practice ng due diligence sa mga tinatanggap nilang endorsement? Akala ko ba wais na misis tong si Neri? Lalo na sa pag-manage ng pera at mga businesses. Oh, well, sa bagay nga pala. Pag natapatan ka na ng tumataginting na salapi dyan sa harapan mo, ilalabo na rin talaga yung pag-iisip mo. Kahit gaano ka pang kawais na tao. So, all about greed na naman to. Nyeta, naubusan na ako ng Bible verse about greed Kasi ang hirap paniwalaan na naloko lang sila. Na biktima lang din daw sila. Kasi they have all the resources. Mayaman na sila Lagi nga binibida ni Tito kung gaano kagaling misis niya sa pag-handle ng pera, di ba? Wais nga raw. Di ba? Bakit di nila chinek yung background ng company nung Chanda, yung Dermacare, kung registered ba sa SEC at may license para magbenta ng securities? Or nag-ask ba sila ng legal assistance sa mga attorney or any consultant before accepting this endorsement deal? Ito yung naisip ko dito Though hindi ko naman sinasabing ganito talaga. Pero most probably kasi, ang nangyayari dito sa mga ganito gaya nung ginawa ng mga ibang artista rin na ang sa tingin ko nasa isip ng mga yun nung nakita yung malaking offer ng company. Kasi milyon-milyon yan malamang. Patangahan na lang ulit kung tumanggap sila ng less than $1 million dito. Patangahan na lang. Pag nakita ng isang tao ang ganoong kalaking offer, kahit anong wais meron ka sa pag-iisip, ganito yung iisipin mo, di ba? Ay, mag-i-endorse lang naman ako. Hindi naman ako directly may kinalaman sa company. Kung ano't ano man ang mangyari, sasabihin ko na lang na biktima lang din ako. Na kinuha lang naman ako parang mag-endorse. So, parang employee lang din naman ako. Wala akong kinalaman yun. Di ba? Ganun yun. Ganun usually tatakbo sa isip nun. Pero ito ay opinion ko lang naman. Pero ayun yung sa tingin kong tumatakbo sa isipan ng mga taong nasisilaw sa offer na malaking salapi. Yan lahat yung mga linyahan yan mga nakarang artista na na-involved din sa mga ganito. Si Luis Manzano, di ba? Wala na raw siyang kinalaman doon sa kumpanya. Si Ricardo Cepeda, ganun din, nag-endorse lang din daw siya. Diba? Si Kenchan ngayon, nagtatago na. Pati yun si Excel, nandito na sa Japan. Tatago na rin. Kasi sa totoo lang mga kapatid, madali lang din malusutan yung mga ganito sa Pilipinas, lalo na kung may mga impluensya ka. Though may liability ang mga endorser sa isang investment scam, sa batas natin, pwede pa rin malusutan. Parang si Ricardo Cepeda nga nakalusot na, di ba? Patunayan mo lang na hindi ka talaga aware sa ginawa ng kumpanya. Yun lang. Lusot ka na. Tapos, settle na lang yan. Ang problema, di naman lahat ng investor mababawi yung ininvest nila. So, sino ang kawawa? Yung mga taong nagtiwala sa mga artistang to. Kasi nga naman, di ba? Ang brand is wais na misis na magaling sa businesses at paghawak ng pera. Siyempre, katiwa-tiwala ang mag-i-invest ka dun. Tapos may pangalan pa, sikat, di ba? Magtitiwala ka sa endorsement nun. Na dapat in the first place, nung mga nag-i-endorse na to, sila yung nagve-verify sa ini-endorse nila kung legit ba. Di yung basta makita yung malaking offer, kikinang na yung mata, tapos, gina agad yan. Gina natin yan, di ba? Yan. Pero since mahabagin ang damdamin ng mga Pinoy, nahabag ba sila sa post na ito ni Chito Miranda?
Let's see sa comment section. So, sabi ni Rachel Ann, sana justice will be served for Neri or maayos niya whatever violations nilabag niya as endorser and mahatulan at mahanap nila ang totoong nag-scam ng pera. At sa mga nag-down at nag-judge sa kanya without knowing the truth, this should be a lesson na huwag maging sawsawera, especially kapag di alam ang totoong nangyari. Alam na ba ni Rachel ano yung totoong nangyari? O na, basta lang siya naniwala dito sa post ni Chito na napakabait ni Neri. Na hindi siya mangi-scam. So, wala pa naman talaga nakakalam ng totoong pangyayari. Pero, diba, based sa mga information, nag-endorse daw si Neri, which is, I think, sana, accountable pa rin siya. And liable pa rin siya. Kasi nga, dapat siya yung unang, diba, unang nag-practice ng due diligence sa ini-endorse niya. Sabi naman ni OLCO. Yung Dermacare ang front pero may hiwalay na kaso sa SEC. So, hindi naman siguro maglalabas ng warrant of arrest yung judge if walang probable cause, diba? Kwento nyo yan. Siyempre, kayo yung pa-victim. Asking for sympathy sa public. If innocent talaga din, let the court be judge of that. So, totoo naman. Hindi maglalabas ng warrant of arrest ang judge kung walang probable cause. Kasi magsasayang lang din sila ng resources, ng time kapag naglabas sila ng warrant of arrest ng walang probable cause. Kumakatok na naman sila sa puso ng mga Pinoy. Kasi itong ginagawa ni Chito is damage control na lang. And baka pwede rin naman maka-apekto sa case pag nakita ng judge kung gaano kabait si Neri. Tama naman ko. If innocent, then let the court be judge of that. Sabi ni Leila Guerra, dapat kasuhan dyan yung may-ari ng kumpanya kasi kung endorser lang siya, nagamit lang siya, biktima din siya. O, di ba? Effective yung post ni Chito na wala daw accountability itong si Neri since biktima lang din daw at endorser lang daw. So, hindi nila naisip nito ni Leila Guerra na dapat yung magi-endorse ay sila din dapat yung unang nag-check or nagve-verify ng background yung ini-endorse nila. Kasi pangalan nila yung itataya nila dyan. Kaya nga endorsement ka, kumbaga pagkakatiwalaan ka ng mga tao na ini-endorse mo to. So may tiwala kami sa'yo na okay yung ini-endorse mo. Oh, yes. So dapat sila yung unang nag-verify na okay talaga yun. Sabi ni Angel Gracie Mendez, lesson learned ito sa mga artista at hindi na naging artista na hindi basta-basta pumasok sa endorser sa mga business na kumukuha ng mga investor at kung palpak ang negosyo ay bigla na lang madadamay ang iyong sariling reputasyon dahil galit ang nag-invest sa kanila. Mas mainam pang magsariling business na lang kaysa maging endorser sa mga business na hindi palang lumalago or kaya hindi mga kilala brand. At kailangan pa ng artista kunin maging aware lang. Mamaya sinabi ni Sia na ginagawa din naman daw talaga to nila Neri according to Sia na hindi ko alam kung totoo to na may sarili din silang business at nagsusolicit din sila ng investment from investors. So check natin yung kay Sian. At ito sabi ni Salve Año Nuevo, ganyan din yung nangyari kay Lucky Manzano, di ba? Ayun, medyo parang hati. Pero parang mas marami pa rin yung nahabag at nadala sa pagkatok ni Chito Miranda sa ating mga puso. Kayo ba mga kapatid? Nahahabag ba kayo ngayon dito kay Neri Naik at Chito Miranda? At ito na, ano nga ba ang expose ng isa ring scammer daw na si Siang Gasa? Sa mga hindi nakakakilala sa kanya huwag kayong masyado magpapaniwala dito since siya na nagsasabi na scammer siya. So, let's take this with a grain of salt. Ika nga nila. Pero since may experience siya, o sabihin natin expert siya, sa field ng pang-i-scam, alamin natin, ano bang expose niya tungkol sa mag-asawa? And for the past few years, nakarami na sila ng investor. Ngayon, anong nangyari? Hindi kumita yung mga negosyo. So, nadismay yung mga investor.
naghabol, nanghingi ng refund. Wala na silang pondo pang refund. Wala naman, nandun na sa mga negosyo or nagastos na nila somewhere yun. Walang nakuhang dividendo dahil hindi naman kumita yung negosyo at all. Estafa yun, fraud yun. So again, di ko alam kung paniniwalaan ko to si Sian kasi parang iba yung kwento niya sa sinasabi ni Chito dun sa post niya na kaso eh. Dito kasi kay Sian, nga, may mga sarili daw silang businesses, si Neri at si Chito, at sila yung nagsusolicit ng investment from the investors. Kaya sila mismo yung parang nag-i-scam. Ganun, kumbaga. While sinasabi ni Chito yung Chanda nga raw and endorser lang si Neri nung Dermacare na company nung Chanda. Malalaman din naman natin kung totoo tong sinasabi ni Sian Gaza na kahit sila Chito ay nag-solicit din ng investment from investors sa hinaharap kung may mga added information pa, if ever. Sa ngayon parang parang nagpapapansin lang to si Sian feeling ko. Pero in the case na totoo to, kung sakali kung totoo tong nagsusolicit nga sila Neri din para sa mga businesses nila ng investment from investors, magiging fraudulent lang ang isang investment solicitation. Depende sa kontrata yun ng mga investors. Kung nangako ka ng ganito, ganyang kita na sure, ganyan kita, tapos hindi nagkatotoo, most likely, makakasuhan ka talaga ng fraud nun. Saka estafa. Also, kapag nag-offer ka ng security, ito yung nangako ka ng profit share na based sa performance ng business mo, kailangan mo na dito ng license from the SEC na kailangan mo muna mag-comply sa guidelines nila and alam ko mahal kumuha ng license na yun So kung wala kang license from the SEC, kaso yan. Kaso na naman. Medyo masalamuit din to kung ano ba talaga yung mga makukonsider na securities Kaya to make sure sana, nag-hire sila ng lawyer or consultant bago pumasok sa mga ganito. May resources naman sila para mag-hire diba? Kung nag-hire sila at sinunod naman nila yung advice nung hinire nila, pero nakasuhan pa rin sila, malamang incompetent yung na-hire nila. Or pwede rin, nag-push to sila disregarding the advice ng mga lawyer or consultant knowing the legal risk, which is malaking katangahan at hindi pagiging wise. Lalo na siguro kung wala silang hinire na kahit anong consultant o lawyer, but all with that resources, diba? Sobrang katangahan na yun. Ouch! Kaya ayun mga kapatid, tigil na natin to. Tigil na natin yung masyadong nagpapaniwala sa mga artista to at mga celebrities. Kasi karamihan dyan sa mga yan, silaw na yan sa pera. Kasi sanay na sila ng marangyang buhay Kaya most probably yan, hindi nila ililet go yan. Kahit anong mangyari, gagawin na nila lahat. Basta lang kumita pa lalo ng mas malaki pa. So, sasabihin ko ulit, hindi masamang magpayaman. Pero most of the time kasi, kung kakafocus mo sa pagpapayaman, we are losing sight of more important things than money. And usually, kakahabol sa pera. Ito nangyari. Nabebenta natin yung prinsipyo natin, moralidad, at ang ating matagal-tagal na iningatan na pangalan. So, ano bang magandang Bible verse para dito? Proverbs 22 verses 1. A good name is more desirable than great riches. To be esteemed is better than silver or gold. Kaya, huwag natin ibenta yung pangalan natin para lang sa salapi. Yun lamang mga kapatid. Kung nagustuhan nyo tong video na to, please like for the algorithm. At kung hindi nyo naman nagustuhan, okay lang yan. Move on na lang. At syempre, subscribe. Pwera scam, libre lang ang pag-subscribe at masarap ang libre. Muli, ako nga pala si One at ito ang Mahirap Pasayahin Show.